Ano ba talaga ang real status nyo noon ni Willie Revillame? Tunay na naging motibo ba't kayo naghiwalay? Pera na as in bilyon talaga. Para lang daw kumbaga makasama ako. Bakit gustong-gusto ng utak ang chismis? Aminin natin, kapag may lumapit sa'yo at bumulong, may ikukwento ako, pero huwag mong sasabihin kahit kanino. Hindi mo pa nga alam kung ano ang kwento, interesado ka na agad. 1 minuto lang ang nakalipas, wala ka namang pakialam. Pero ngayon, gusto mo nang malaman. Bakit? Bakit ang isang simpleng sikreto ay parang may kapangyarihang hilahin ang buong atensyon natin? At ang mas nakapagtataka, kahit alam nating hindi tayo dapat makialam, kahit alam nating pwedeng makasakit ang chismis, nakikinig pa rin tayo. Kung minsan, tayo pa mismo ang naghahanap ng kasunod na kwento. At hindi lang ikaw ang ganito, halos lahat tayo. May isang eksena na araw-araw nang nangyayari. May 2 taong tahimik na nag-uusap. Hindi mo sila kilala, hindi ka interesado, pero bigla mong narinig ang isang salita. Kabit, o kaya hiwalayan, natanggal sa trabaho. Hindi mo namamalayan na palingon ka, hindi dahil masama kang tao. Ang totoo, ganoon lang talaga gumagana ang utak natin. Libu-libong taon na ang nakalipas bago pa magkaroon ng internet, telebisyon, or social media. Ang pinakamahalagang impormasyon ay hindi tungkol sa panahon o sa presyo ng pagkain, kundi tungkol sa tao. Sino ang mapagkakatiwalaan? Sino ang mandaraya? Sino ang mapanganib? Sino ang pwedeng maging kakampi? Noong panahong iyon, ang maling taong pinagkatiwalaan mo ay maaaring ikapahamak mo. Kaya natutong maging sensitibo ang utak natin sa impormasyon tungkol sa ibang tao. Nagbago ang mundo, pero hindi agad nagbago ang paraan ng pagproseso ng isip natin. Kapag may nalalaman tayong sikreto, parang may maliit na gantimpalang ibinibigay ang utak. Pakiramdam natin may alam tayong hindi alam ng iba. May hawak tayong eksklusibong impormasyon at gusto ng utak ang pakiramdam na iyon. Hindi dahil gusto nating manira, kundi dahil likas sa tao ang maging mausisa. Pero dito nagsisimulang maging delikado ang lahat. Dahil hindi lahat ng naririnig natin ay totoo at hindi lahat ng totoo dapat ikwento. Isipin mo ito, may isang taong nagkamali, may isang nakakita, ikinuwento niya sa isa hanggang sa makarating sa 10 tao. Pagdating sa huling nakarinig, iba na ang kwento. May mga nadagdag, may mga nabawas, may mga detalye nang hindi naman nangyari. At minsan, doon nasisira ang pangalan ng isang tao, hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa bersyon ng kwentong paulit-ulit na ipinasa. Mas nakakatakot pa rito, hindi lang tayo tagapakinig, minsan nagiging tagapagpasa rin tayo. Sasabihin natin, narinig ko lang. Sabi nila, hindi ko alam kung totoo ha, pero ipinasa pa rin natin. At sa sandaling yon, naging bahagi na rin tayo ng paglalakbay ng chismis. Kaya bakit nga ba napakahirap nitong iwasan? Dahil ang chismis ay hindi lang tungkol sa pagiging usisero. Ito ay tungkol sa curiosity, sa kagustuhang maintindihan ang ibang tao, sa pakiramdam na may nalalaman tayong mahalagang impormasyon, at sa simpleng pagnanais na mapabilang sa usapan. Iyan ang dahilan kung bakit kahit alam nating mali, minsan nahihirapan pa rin tayong umiwas. Kaya marahil, ang tunay na tanong ay hindi, bakit maraming mahilig sa chismis? Ang mas mahirap na tanong ay, kapag may narinig kang sikreto, kaya mo bang ikaw na ang maging huling taong makakaalam nito?